Topic po natin, gallbladder stones, bato sa apdo. Okay? Very common itong sakit na to. Kita nyo, parang gumagawa ng gravel itong apdo natin. So, ito yung atay natin. Sa ilalim ng atay, may gallbladder. Hugis pera siya. Yan, hugis pair. Okay? Trabaho niya, maglabas ng bile. Pangtunaw sa taba na kinakain natin. Kaya pag kumain tayo ng matataba, ang trabaho nitong gallbladder, maglalabas siya ng bile para tunawin yung mga taba na kinain natin. Kaya kung matataba kinakain nyo or very oily, mas gagana siya dapat. Yan. Ang problema minsan, nagkakaroon ng mga parang buhangin at gallstone. Okay? Ang sintomas nito, medyo kakaiba. Merong the usual sintomas, merong kakaiba. Maraming klaseng bato ang pwede makita. 80% ng bato is calcium stones ang nakikita. Matigas siya. Meron din naman mga cholesterol stones. Okay? At ang pinaka-common, cholesterol stones, calcium stones, at uric acid stone. Depende yan. Sa Pilipinas, kung ano mataas o sa ibang bansa, depende sa kinakain. So, pag cholesterol yung mataas ang cholesterol mo, baka cholesterol. Mahilig ka sa maalat, patis, toyo, ay baka calcium stones. Mataas uric acid mo, ay baka uric acid stones. So, kahit ano man yung bato na makita, ay pwede magbara. Ito yung delikado. Ito yung gallbladder, di ba? Pag nagbara siya. Okay? Pag nagbara siya, hindi na to gagana. Maiipit siya, mamamaga siya. So, pag umatake yan, nagbara, ito yung mga sintomas. Ito yung sintomas ng bara. Biglang sasakit dito sa right upper quadrant, dito sa may kanan. Abdominal pain habang umaatake yan. Madalas yung atake niya pagkatapos kumain ng matataba, mamantika. Kasi nga pipilitin niya mag-pump eh. 'Di ba? Kaya lang barado. Hindi siya makalabas ng bile to na barahan kasi. Sasakit siya. Bukod dito, minsan yung sakit, kala mo na sa tiyan lang, tutugon hanggang sa likod, sa upper shoulder. Bukod dito, yan o, nasusuka, nagbo-vomiting, pwede pa. Pero merong mga ibang sintomas na hindi ganoong ka-usual na nakikita natin. Minsan pwedeng mahangin ng tiyan, minsan parang burping lang, mahilig kayo mag-burp, pwedeng may gallbladder stone. Yung iba nga sumusuka ng madilaw, minsan ganyan eh. Pag malala na at nagbara na talaga, let's say lumabas yung bato, nagbara, bukod sa masakit, pwedeng manilaw. Magjo-jaundice yung pasyente, yung iba pati ihi, naninilaw. Yung iba, pag nagbara, pwedeng mag-infection. Ito yung emergency. Emergency na oras na nilalagnat na yung pasyente. Tapos yung dumi, pwede rin magbago yung dumi. Minsan nagtatae, minsan meron ding fatigue, pwede rin mapagod. Yan, may lagnat na. Heartbeat, minsan tumataas. So ito medyo rare na symptoms na to. Pero pwede rin yan mangyari. Fever and chills, hindi po magandang sign yan. Emergency yan. May gallbladder stone, nilagnat, emergency. Kasi barado eh. Pwede magkomplikasyon sa pasyente. So, sino ang mas tinatamaan ng gallbladder stone? Usually, ngayon kahit 30 plus, 30 years old. Dati, mga 40 years old. Babae, mas marami konti. Tulad na sinabi ko, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, pwede rin. Mas matataba, pwede rin. Yung biglang nagpapayat, hindi rin maganda yung biglang nagda-diet. So, biglang nag-diet, biglang namayat, pwede rin magkaroon ng gallbladder stone. Ayan o. Malakas uminom ng alak, naninigarilyo, yun din. Okay? Mabilis lang naman malaman kung may gallbladder stone kayo or wala, papa-ultrasound lang. Papa-ultrasound. So, pag pina-ultrasound ng tiyan, makikita ng doktor, ay may gallbladder stone. So, kung meron, titignan na natin kung anong gagawin. So, ang tanong ng karamihan, Doc, anong pwedeng pagkain? Meron bang natural remedy? Bakit sinasabihan ako ng doktor na ooperahan?
Pag pumunta kayo sa surgeon, sa gastroenterologist, kadalasan, ang rule kasi ng mga doctors ganito. Ito talaga yung rule eh. Oras na umatake na ng isang beses yung gallbladder. Umatake, sabihin, sumakit dito, talagang hindi matunawan, umatake, lalo na kung may lagnat konti, tapos sa ultrasound may gallbladder stone. Isang atake, usually, ooperahan na. Pag ang atake nyo, 2-3 beses, siguradong papa-opera na kayo. Bakit? Kasi ang problema, pag hindi inoperahan at maraming bato, tulad nito, hindi mo alam kung kailan siya magbabara eh. Paano kung nasa abroad ka? Paano kung nasa malayong lugar ka? Doon nagbara, ayaw matanggal, emergency, pwede makamatay. So para hindi mangyari yan, tatanggalin na nila to. So oras na may 1 or 2 attacks, inooperahan na usually. Pero, meron naman tayong magagawa na iba, okay? Para makaiwas. Ito muna, prevention eh. Pag may gallbladder stone na, marami kayong mababasa ng mga iinumin. Mamaya papakita ko, marami sila sinusubukan eh. Mga gallbladder flush, apple juice, lemon juice, olive oil, pinaghalo-halo. Dati nung nabubuhay pa nanay ko, may gallbladder stone. Sinubukan niya lahat yan eh. Pero hindi rin nawala. Kasi nga, pag uminom ka nitong mga apple juice, lemon juice, olive oil, halu-haluin mo pa, pag dumi mo, nagbubuo, pero kala mo stone yun. Ang pinakamaganda talaga, pwede nyo subukan, di ko naman kayo pipigilan, pero magpapa-ultrasound kayo ulit. Kung ultrasound nyo dati, 4 yung bato, tingnan natin kung mababawasan. Pero sa lahat ng mga surgeon, sa mga doktor na nakita ko, wala pa ako nakita na may ultrasound na maraming bato tapos nawala. Pero hindi ko kayo pinipigilan. Yung ultrasound naman talaga magsasabi kung meron o wala. Okay? Kasi nga, pinakamaganda prevention. Habang wala pa tayo nito, ito na maganda. Yung mga gulay. Kasi ayaw mo nga yung mga matataba eh. Gulay is okay. Cucumber, celery, pwede yan. Citrus fruits, di ba? Apple, pwede rin yan, papababa ng cholesterol at iba-iba. Mga low fat, pwede. Ano yung mga bawal? Okay? Bawal, ayaw natin yung mga alat, mga toyo, patis, di ba? Calcium stones. Maraming fatty, full cream milk, butter. Okay? Nuts, alam ko pwede naman, and avocado, I think pwede to. Egg, siguro konting bawas. Beef, depende. Okay? So, kita nyo iba, oh, ang lalaki ng mga bato. Ayan, ang lalaki ng mga stone nila. So, high fiber diet, low fat diet, ayaw natin matataba para hindi matake. Bawal din overweight, pero kung magpapapayat, dahan-dahan. Ayaw niya yung fasting. Yung matagal kayo hindi kakain kasi minsan lalong magpo-form yung stone eh. Tapos exercise, kailangan palagi. Tingnan natin ha. So, ito yung mga gallbladder-friendly foods. Kasama ang pinya. Actually, sa gout, sa uric acid, may tulong yung pinya. Maraming tubig, iniinom. Okay, yan. Pag umatake ang gallbladder stone. Yan o, yan ang risk factors. Yung mga overweight, puro matataba kinakain, at usually kababaihan mas marami. Ito, mga high-fat foods. Yan ang mga pagkain na nakaka-atake. Kasi nga oily eh. Pag oily, pwede umatake. Mga prito. Biglang nagpapapayat, hindi kumakain, pwede rin umatake. Ayan o. Pinapagalaw niya yung gallbladder. Bakit, Doc Lisa? Pag biglang diet, oo. Pero kailangan mag-diet, unti-unti. Okay, diet and gallbladder stone risk. Ito yung mga nire-recommend na pagkain. Yan. Ang gusto natin, maraming gulay at prutas, pwede siya, may tulong siya. Ayan o, pampaganda ng digestion, di ba? Gusto mo, lumalabas yung bile sa gallbladder, pero tamang-tama lang. Healthy fats eh, itong mga good fats eh. Mga isda, pwede. Gulay, monggo, walang problema. Ayan o, plant-based protein, pwede kayo. Alak at sigarilyo, bawas. Pag naoperahan na, anong mangyari? Yun lang nga. Pag naoperahan na kayo, dalawang klase pala yung operation. Okay? Merong dating operation, yung open cole, yung may hiwa.
Pero merong bagong operation na hindi na kailangan hinihiwa. Lap cole. Mas madali yon, mas mahal lang. Siguro 1 day, 2 days lang makakauwi na kayo. Mas safe po yun. Marami nang gumagawa ng gano'n. So, pinakamaganda, kung may bato man kayo, wala namang sintomas, pwede hayaan. Okay? Yung mga ibang tao lang, pag naoperahan, syempre wala ka ng gallbladder, wala kang panunaw ng taba. So, pag kumain ka ng mga very oily, hindi ka matutunawan. Kaya nga, pag naoperahan ka, puro mga healthy food na lang kakainin mo. Okay? Yung iba, tinatry to, yung mga cleansing, gallbladder, hindi po talaga eh. Pwede nyo subukan. May kanya-kanyang preparation, wala namang masama kung gusto nyo subukan. Pero after 2 months, 3 months, pag pina-ultrasound nyo, meron pa rin at umaatake, mas safe na magpa-opera. Meron palang tableta din ng mga doktor, ito pwede reseta sa inyo, makakabawas ng gallbladder stone pero matagal, 2 years. Ito, reseta to ng doktor, 2 years, tsaka hindi rin 100%. Kaya minsan, kaysa inom ka ng inom, minsan pinapatanggal na lang. Okay? So, sana po nakatulong tong tips natin para sa may gallbladder stone. So, bawas sa matataba at kung merong ganitong problema, punta tayo sa gastroenterologist, punta tayo sa surgeon nyo para laging safe. Kasi ayaw natin na biglang magbara yan at merong mangyari sa inyo. Meron kasing mga complication kasi talaga. Pag nagbara yan, hindi makakakain, lalagnatin, tapos yung infection baka pwede kumalat sa buong katawan. Pag kumalat yung infection sa buong katawan, sepsis yun, nakakamatay yun. So, kaya ginagawa ng doktor, kung marami ng bato, madalas na magbara, tinatanggal na para tapos na yung problema. Pwede mabuhay ng normal kahit walang gallbladder. Salamat po.